1. Content knowledge and pedagogy. Research-based knowledge and principles of teaching and learning. Ay tumutukoy sa mga pamaraan at prinsipyo sa pagtuturo na batay sa pagsusuri at pagsasaliksik. Ito ay nangangahulugang ang mga paraan ng pagtuturo ay nakaugat sa mga ebidensyang nakuha mula sa mga pagsusuri at pananaliksik sa larangan ng edukasyon. Domain 2. Learning environment. Fair learning environment and management of classroom structure and activities. Fair learning environment ay nangangahulugang isang kapaligiran sa pag-aaral na may pagkapantay-pantay. Ito ay nagsaalang-alang sa pagbibigay ng patas na pagkakataon para sa lahat ng mag-aaral na makuha ang kanilang edukasyon ng walang diskriminasyon o hindi pantay-pantay na trato. Ang management of classroom structures and activities ay tumutukoy sa pagpaplano, pag-organisa at pagpapatupad ng mga struktura at aktibidades sa loob ng silid-aralan. Ito ay naglalaman ng pagtutok sa paano maayos na itaguyod ang isang masusing plano para sa pagtuturo, pagbibigay daan para sa partisipasyon ng mga mag-aaral at pagsasaayos ng iba't ibang gawain upang mapabuti ang karanasan sa pag-aaral. Domain 3. Diversity of learners. Learners in difficult circumstances. Nangangahulugang mga mag-aaral na nanggaling sa mga sitwasyon o kalagayan na maaring magdulot ng hamon o kahirapan sa kanilang pag-aaral. Ito ay maaring isang umbrella team para sa mga mag-aaral na may iba't ibang mga suliranin o pangangailangan tulad ng kahirapan, diskriminasyon o mga pangyayaring nagdudulot stress at pagkakaroon ng mahirap o sitwasyon sa buhay. Ang video na aking pinakita ay kung paano kami tinuruan ni Aryan Roman sa mga salitang di namin naiintindihan sa klase. Domain 4. Curriculum and Planning. Teaching and Learning Resources including ICT. Ang teaching at learning resources na may kasamang ICT ay naglalaman ng mga materyales at teknolohiya na nagbibigay suporta sa edukasyon gamit ang impormasyon at komunikasyon. Kagaya sa picture, noon hindi pa gumagamit ng laptop at TV para supporting o kung ano pa. Domain 5. Assessment and Reporting. Design, Selection, Organization, and Utilization of Assessment Strategies. Ay nangangahulugang pagplano, pagpili, pag-ayos at paggamit ng mga pamaraan o hakbang para masukat at suriin ang pagkatuto, kasanayan o kakayahan ng isang tao. Ito ay isang sistema ng pagsusuri na bumubuo ng pagsaalang-alang sa disenyo at pagpili ng mga tamang pagsusuri, pag-ayos ng mga ito ng maayos at paggamit ng mga resulta para sa layuning pagpapabuti ng edukasyon o performance. Halimbawa nito ay IM sa pakitang tulad. Domain 6. Community linkages and professional engagement. Establish a learning environment that are responsive to community context. Ito ay nangangahulugang ang mga paaralan o institusyon ng edukasyon ay naglalaman ng mga programang edukasyonal, kurikulum at mga gawain na kumikilala at nakakatugon sa mga partikular na pangangailangan, kultura at realidad ng lokal na komunidad. Domain 7. Personal growth and professional development. Dignity of teaching as a professional. Professional reflection and learning to improve practice. Dignity of teaching as a professional. Ang pagtatangkilik sa dignidad ng pagtuturo ay kasama ang pagpapahalaga sa kontribusyon ng mga guro, magbibigay ng sapat na support at financial na kagamitan at pagpapalaganap ng kamalayan sa kahalagahan ng edukasyon sa lipunan. Professional reflection and learning to improve practice ay ang isang pag-professional tulad ng isang guro ay nangyayari sa pag-aaral para mapabuti ang kanyang mga gawain upang mahayag sa trabaho. At dito lamang nagtatapos ang aking 8 for you. Maraming salamat.